Malinaw ang pagkaintindi niya. Pero yung mga abogado, worse, Supreme Court pa. Kaya tama yung sabi ng ibang mga constitutional expert. Kailangan nang sundin natin. Kasi kahit mali, ang Supreme Court is still supreme. Boss for right and wrong. Supreme in error. Di ba? Yan ang sabi ng mga legal experts. So kailangan pa rin anyang sundin. Pero nakakalungkot. So that is normal. Kasi iyan, kahit mga justices na yan ng Supreme Court po, mga tao pa rin yan. Pag mga tao, normal na magkamali. Di ba po? O ngayon, maging si Kiko Pangilinan na isang abogado, ang sabi mga kababayan ni Kiko, arrogated unto themselves and exercise the HOR sole power to initiate impeachment proceedings, the Senate's sole power to try and decide impeachment cases, and by adding more requirements to the 3 modes of impeachment enumerated in the Constitution, took it upon themselves to amend the Constitution, a sad most unfortunate day for our constitutional democracy. Naging legislator na po yung mga taga-Korte Suprema, yung mga justices. Inamend na nila. Hindi man yung trabaho ng Supreme Court ang mag-amend. Ang trabaho ng Supreme Court po, mag-interpret ng law. Ang mag-amend, gumawa ng batas, trabaho ng Congress. Kinuha na ng Supreme Court yung trabaho ng Congress. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Senate President Tito Soto mga kababayan, dati anti-chatsa siya dahil sa naging desisyon ng Supreme Court mga kababayan na nagbasura sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte on technicality. Ayan tuloy si Tito Sen, naging pro-chatsa na. Sabi ni Tito Sen, nabulabogan niya yung konstitusyon. Kaya mabuti pa, mag-chatsa na lang tayo to clarify impeachment rules. Di ba? Mga kababayan, at itong si Tito Sen mga kababayan, mas matino ito. Hindi siya abogado, pero mas matino kaysa sa naunang Senate President na abogado, si Chis Escudero. Pag tiningnan mo ang kanyang mga posisyon at mga paninindigan, masasabi natin, si Tito Sen is greater than Chis Escudero sa pagkatao at sa pag-iisip mga kababayan. Si Tito Sen nga, mas naintindihan niya yung forthwith kaysa kay Chis. O di ba? Si Chis, binago yung kaulugan ng forthwith. Kung ano-ano na po yung para lang i-delay at nauwi sa archive. Nakita ninyo yung ginawa ni Chis Escudero? Nasira yung pagkatao ni Chis Escudero. Walang ibang sumira, siya man lang po. Dahil sa kaka-defend niya mga kababayan sa mga Duterte, lalo na kay Sara, na imbis aksyonan agad yung impeachment complaint, inupuan, tinulugan. Inintay mga kababayan na magdesisyon on technicality sa proseso ng impeachment yung Supreme Court. Ganon yun nangyari. Sabi ni Tito Sen, ang ginawaan niya ng Supreme Court is an overreach. Yan ang sabi niya. Soto said, the decision which imposed rules of procedure in impeachment proceedings was an overreach into the legislative's power to initiate and try these cases. Sabi dito sa sa report ng Impact Leadership, it is a sad day for constitutional law students and professors. Yung ating constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. Impeachment is now an impossible dream, sabi po ni Tito Sen. Sabi naman po ni Kiko Pangilinan, si Tito Sen hindi man abogado pero nakaintindi.
malinaw ang pagkaintindi niya. Pero yung mga abogado, worse, Supreme Court pa. Kaya tama yung sabi ng ibang mga constitutional expert. Kailangan nang sundin natin. Kasi kahit mali, ang Supreme Court is still supreme. Boss for right and wrong. Supreme in error. Di ba? Yan ang sabi ng mga legal experts. So kailangan pa rin anyang sundin. Pero nakakalungkot. So that is normal. Kasi iyan, kahit mga justices na yan ng Supreme Court po, mga tao pa rin yan. Pag mga tao, normal na magkamali. Di ba po? O ngayon, maging si Kiko Pangilinan na isang abogado, ang sabi mga kababayan ni Kiko, arrogated unto themselves and exercise the HOR sole power to initiate impeachment proceedings, the Senate sole power to try and decide impeachment cases, and by adding more requirements to the 3 modes of impeachment enumerated in the Constitution, took it upon themselves to amend the Constitution, a sad most unfortunate day for our constitutional democracy. Naging legislator na po yung mga taga-Korte Suprema, yung mga justices. Inamend na nila. Hindi man yung trabaho ng Supreme Court ang mag-amend. Ang trabaho ng Supreme Court po, mag-interpret ng law. Ang mag-amend, gumawa ng batas, trabaho ng Congress. Kinuha na ng Supreme Court yung trabaho ng Congress. Kaya sabi ni Tito Sen, ay pag na niya, I think kailangan nang baguhin natin yung ating konstitusyon para linawin natin ito. Kung sila na mismo, yung nag-aamyenda ng mismong ating konstitusyon na hindi nila trabaho, might as well tayo yung gumalaw. Kasi trabaho natin ito. So isusupport daw niya mga kababayan ang pag-amend sa ating konstitusyon. Yan sabi ni Tito Sen. Kung ang Supreme Court niya pwedeng galawin ang konstitusyon, abay, dapat galawin namin. Kami ang empowered to do so. So to argue that the ruling effectively altered how the constitutional provision on impeachment are interpreted, prompting lawmakers to consider exercising their own authority to introduce changes. Nabulabog niya yung konstitusyon. Kaya isusupport ko niya yung anumang charter change to clarify impeachment rules. Iyan tuloy, mga kababayan. Anti-chatsa siya dati. Naging pro-chatsa na tuloy. Kaya natuwa po si House Deputy Speaker Ronaldo Pono. Sabi ni ni Congressman Pono, sabi dito sa report ng Bilyonaryo News, Pono praises Soto support for chatsa. Mabuti naman niya. Kailangan ng tulong talaga sa Senado, sabi ni Pono. Any discussion on constitutional amendments requires clear support from the Senate. Progress depends on constructive engagement from both chambers, added Pono, who is the chairperson of National Unity Party, the second largest party in Congress. In November, Pono along with the members of the NUP filed House Bill 5870 seeking to convene a constitutional convention to propose amendments to the 1987 Constitution. The measure is pending before the House Committee on Constitutional Amendments. O yan tuloy, nakasama yung desisyon na ibasura yung motion for reconsideration ng Congress sa impeachment complaint na technical po ng Supreme Court. Nakita na ninyo, blessing in disguise ito mga kababayan. Sabi nga ng ibang mga observers, siguro anya, and even naitanong ito kay Tito Sen, baka anya, ang purpose ng mga justices is to shield themselves from any impeachment, gawing imposible na yung pag-initiate ng impeachment. Kasi yung mga justices ng Supreme Court, kasama sila sa mga impeachable officials. Kaya ginawang mahirap mga kababayan ang pag-initiate ng impeachment ngayon without decision ng Supreme Court. Na nangyari, lumalabas mga kababayan, yung trabaho ng Congress kinuha na ng Supreme Court. Ng mga justices, unanimous pa naman yung naging desisyon. Technical po,
Shielding now impeachable officials. Kaya nalulungkot po yung ating mga senador na may matitinong pag-iisip at mga congressmen. O ngayon, pag ganyan niya, might as well support itong mga pag-amyenda sa ating konstitusyon. Yan, sabi dito. Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang konstitusyon, abay dapat galawin namin sapagkat kami ang empowered to do so. Sabi po ni sabi ni Tito Sen, referring to the power of Congress. So pag ganon, go. I-amend na natin ang konstitusyon. Dapat man talaga, amindahan na yung konstitusyon. Tulad nito, para klaruhin yung mga impeachment rules. Nabulabog yung konstitusyon po dahil dito sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Talagang sabi nga dito, paribok. Pagulo talaga itong mga Duterte. Ginulo pati yung konstitusyon. O diba? Nawala sa hulog po. Naging inagaw na ng Supreme Court yung trabaho ng Congress. Yan ang lumalabas po, mga kababayan. Yan dahil po sa mga inactions na ginawa ng Senate leadership. Kung sana, mga kababayan, nang iakyat sa Senado yung articles of impeachment ng Congress, umakto forthwith si Chis Escudero. Hindi na sana ito nangyari. O diba? Mga kababayan, napasama. So makikita natin ang kaibahan ng pagkatao ni Chis Escudero at saka ni Tito Sen. Sabi ni Tito Sen, ni-impeachment niya. Be it against the President or the Vice President. We will act forthwith. So doon pa lang, makikita natin, mas greater po ang pagkatao, ang pananaw, mas matino ang pananaw ni Tito Sen kay Chis Escudero na isang abogado. Di ba po? Kasi po sa totoo lang, ang issue po ng impeachment laban kay Sara Duterte, hindi man po siya personal, hindi siya partisan, lalong hindi greed. Isa po itong constitutional process, isang mekanismo na itinakda mismo ng ating saligang batas na para panagutin ang mga impeachable officials. At sabi nga natin, at pati ng ibang mga analyst, importante yung trial para doon natin makita kung talagang nagkasala si Sara Duterte o hindi. Kaya lang nakita naman ninyo po kung ano yung ginawa ng kanyang mga kakampi. Sinalaula po ng mga Duterte senators yung proseso sa leadership po yan ni Chis Escudero. So makikita natin dito ang agwat ng liderato between two leaders. Si Tito Sen, malinaw na kumikilos pong tagapagtanggol ng ating konstitusyon. Hindi siya abogado. Komedyante siya, mga kababayan, artista. Minamaliit ng iba, pero matino ang kanyang pag-iisip kumpara sa mga naturinang mga abogado tulad ni Tito Sen at Marcoleta. At Tito Sen, ni Chis Escudero at Marcoleta. Naunawaan niya ang letter at spirit ng impeachment. Whereas si Chis Escudero malinaw naging balagid pa sa accountability. Binaluktot yung proseso, pati yung definition ng forthwith na bago. Pinahina niya po ang kapangyarihan ng Kongreso sa pamamagitan ng maling naratibo. Malinaw naman po, ang impeachment po hindi opinion. Ito po ay nakasulat sa ating konstitusyon bilang accountability mechanism. Malinaw naman po ang ating saligang batas. Pinapalabo lang nila. Hindi mo walang kailangang imbintuhin, mga kababayan. Yan po. Ayon sa Article 11 ng 1987 Constitution, ang House of Representatives ang may exclusive power to initiate impeachment. Kapag may 1/3 na mga miyembro ang pumirma, diretsong itatransmit sa Senado. Walang discretionary delay, walang dagdag na kondisyon, walang bagong rules mula sa labas. Ito ang letter ng batas, ito ang spirit nito, accountability without obstruction. Sinalaula po ng mga Duterte senators. Si Bato de la Rosa naging abogado na, nag-motion to dismiss kahit wala sa kapangyarihan niya. Ayan tuloy, yung Supreme Court, yung trabaho ng Kongreso, inassume na. Binago yung konstitusyon. You see? Kaya sabi ni Tito Sen, nadismaya siya. Pag ano na niya, di kami na lang, kami ang empowered po.
Kami niya yung may power na mag-amenda ng konstitusyon. Might as well gawin na namin. Ginawa na ng Supreme Court yung dapat trabaho namin. Naloko na, mga kababayan. Nabulabog. Isang judicial overreach, mga kababayan, yung nangyari. Paglabag na po sa separation of powers. So, diritsahan po na sinabi ni Tito Sen na tumawid na yung Supreme Court sa legislative territory. Inamin mismo, mga kababayan, ng desisyon na naglatag sila ng rule para sundin ng Kongreso. Sila na yung gumawa ng rules para sa Kongres. Di ba po? Matindi ang mga pangyayari ngayon. Nagulo. So ang naganap, mga kababayan, is judicial legislation. Pagbaluktot sa balanse ng kapangyarihan, tahimik na pag-amyenda ng ating konstitusyon na walang mandato ng bayan kasi ang mandato sa pag-amyenda nandun sa Kongreso. Kita na ninyo. Kaya sabi ni Tito Sen, sa nangyarian niya, sa desisyong ito ng Supreme Court, naging imposible na niya. It is now an impossible dream ang isang impeachment. So kung hayaan, mga kababayan, na magdikta ang hudikatura, kung kailan at paano gagalaw ang Kongreso, lumalabas po, wala nang saysay yung Article 11. Ano sabi sa Article 11 ng 1987 Constitution? Ang exclusive power po to initiate impeachment rest in Congress. Nabulabog talaga po. Tama si Tito Sen, kahit hindi siya abogado, matino ang pag-iisip ni Tito Sen. May klaradong pag-intindi, mga kababayan. Kaya minsan tama po yung Bible. Tama talaga po yung sinasabi sa Bible. Aral ka anya ng aral, pero hindi mo makita ang katotohanan. Yan ang sabi sa Bible. Ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Maraming ganyan po ngayon. Confused, tuliro. Hindi mo na maintindihan kung ano ang dumapo sa kanilang utak, kung bakit naging ganyan. Nalusaw na siguro. Basa ka niya ng basa, aral ka ng aral, hindi mo masumpungan ng katotohanan. Forthwith po, hindi na maintindihan kung anong ibig sabihin ng forthwith. Many times sinabi, agad-agad, immediately, forthwith. Ay wala po, inabot ng 5 buwan. Hanggang sa magdesisyon yung Supreme Court, technical yung proseso, inamend yung konstitusyon. Unanimous pa, mga kababayan. Nabuang na po ang ating mundo. Yan ang ating kinaidatnan ngayon, mga kababayan. Kaya sabi ni Tito Sen, might as well, I'll support the amendment of the Constitution. Chatsa na tayo. Kami yan yung may obligasyon yan. That is within our power. Pero ginawa ng Supreme Court, silang gumawa ng pag-amyenda. So malinaw naman po, nang i-impeach si Sara ng 19th Congress. Sumunod sila sa tungkulin, hindi po sa politika. Walang shortcut, walang daya, walang kulang. Overwhelming pa nga yung pirma. 250 na dagdagan pa. 245 yata yon. So ang ibig sabihin, yung constitutional mandate po, fulfilled. Matik yung transmittal sa Senado. Nakuha pa. Nakuha na yung 1/3. Sumobra pa eh. Wala dapat na diskresyon na ipitin, patagalin o harangin. Pero lahat po baliktad yung nangyari. Mabibigat yung articles of impeachment. Hindi siya chismis. Yung bantaan lang yung ating Pangulong papatayin. Lahat tayo testigo. Recorded. Hindi po imbento yung mga natuklasan ng Congress na pagkakasala ni Sara Duterte. Yung alleged graft in corruption, bribery, betrayal of public trust, umano'y maling paggamit ng 612.5 confidential funds, mga banta at abuso habang kalihim siya ng DepEd. Pero anong ginawa ng Senado? Inupuan po. And alam na ninyo yung nangyari, yung resulta. So anong epekto po ng ginawa ni Chis Escudero? Malinaw, delay
dinili to shield Sara Duterte sa accountability. Yan po ang malinaw. Hindi niya pinabilis yung proseso, hindi niya pinagtanggol ang mandato ng Kongreso. Na-delay yung impeachment, walang trial shall forthwith proceed hanggang technical ng Korte Suprema. So malinaw po sa politika, ang delay hindi po neutral. Ito po ay proteksyon. At sa kasong ito mga kababayan, malinaw kung sino ang naprotektahan. Kaya nga po grabe pasalamat ni Sara Duterte. You see? So sa political communication reality mga kababayan, ang tanong sino yung pinagsisilbihan? Kapag ang isang Senate leader mga kababayan ay minamaliit ang isang impeachment, pinapalabas na grid ang isang accountability at tinahadlangan ang malinaw na proseso. Malinaw ang mensahe. Mas malaga ang kapritsyo ng isang opisyal kaysa sa ating konstitusyon. Ito ang dahilan mga kababayan kung bakit itinuturing si Cheese bilang isang political buffer. At sa mata ng marami, puppet siya ni Sara Duterte. So makikita natin dito ang pagkakaiba ni Tito Sen saka ni Cheese Escudero bilang leader ng Senado. Malinaw mga kababayan na si Tito Sen is greater than Cheese Escudero. Mas dakila sa pananaw sa paninindigan mga kababayan. Kasi si Tito Sen, malinaw na pinagtatanggol niya ang separation of powers. Tinitindigan niya ang malinaw na teksto ng konstitusyon. Tinawag niya ang judicial overreach ginawa ng Supreme Court kahit hindi siya popular. At tanda siya sa institutional reform kung kailangan. Kaya sabi niya po, paganyanan niya, I'll support any charter change. Kasi niya, dapat nating linawin ito. Yung rules ng impeachment. Pinasok na niya ng Supreme Court yung territory ng legislation. Tama po, si Tito Sen. Hindi yan abogado. Pero si Cheese Escudero, binago po yung frame ng impeachment. Pati po yung forthwith na iba. Yung meaning. Kahit tingnan ninyo sa diksyonaryo, ulit pong sinasabi ng mga constitutional experts, agad niya, without delay. Wala nang patumpik-tumpik. Immediately. Hindi po, nakinig si Cheese Escudero. May sarili siyang dictionary. Nagsarili ng dictionary. Mga kababayan, si Cheese Escudero. Inatake ni Cheese yung motibo, hindi yung issue. Nagdulot siya ng delay na pabor sa ini-impeach po. And because of that, nangyari, pinahinian niya po ang accountability mechanism. You see? So ito po ang kaibahan ng isang statesman at saka isang operator. Kaya sayang po si Cheese Escudero, kababayan ko pa naman, isang Bicolano taga Sorsogon. Kaya nawalan tayo ng pag-ahanga kay Cheese Escudero. Naturingan na isang abogado, mas matino patuloy na mag-isip si Tito Sen kaysa sa kanya. Mas nakakaintindi pa ng batas si Cheese Escudero, pati meaning ng forthwith, pinilipit niya. So, dapat po nating tandaan, ang impeachment po ay hindi kasakiman. Ito po ay isang tungkulin. At sa ating konstitusyon, malinaw ang hindi tumitindig sa proseso. Nang ibig sabihin, pag hindi ka tumitindig sa proseso, kusa kang tumatayo bilang hadlang sa hustisya. Yan ang malinaw dyan mga kababayan. Tama po. Kaya mabuhay si Tito Sen. Hindi ka abogado, pero matino kang mag-isip. Naintindihan mo ang batas kaysa sa mga abogado. Naturingan na abogado. Forthwith, iniba yung meaning. Mga constitutional experts na yung nagsasalita, hindi pinakinggan. Basta yung kanya-kanya lang. Linaygay. Yan ang tawag na dito sa amin. Pati si Bato de la Rosa naging baturni. Inayaan na magmusyon to dismiss. Lahat sablay mga kababayan. Buti nga ngayon nagtatago na. Di ba? Hindi maka-attend ng sesyon sa takot na baka dakpin kahit wala pang nilalabas na warrant of arrest. Kaya iniintay lang ni Trillanes yung timing. Pahilang ko niya siya ng impeachment.
ethics complaint para matanggal sa pagkasenador. Anyway, yan lang po mga kababayan. Maraming salamat. Share po ninyo itong ating video para marami pong makapanood. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and other affected areas. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tingnan ninyo ito. Isang cancer survivor po siya. Sabi diyan, barley did not just save my life. It gave me a new life. Sabi po ni Yulitan, ovarian cancer survivor. In 2019, Julie faced the fight for her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. Ito pong barley, amazing, I am amazing, pure organic barley, 100% organic siya. Immune system booster kasi siya. Trusted by survivors. Tulad po ni Maritoni Fernandez, cancer survivor din po siya. For inquiries, mag-message na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales sa Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan mga napakagandang mga bags. Sa mahilig naman po magpa-spa, try ninyo po sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan po sa Prestige Bay, Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.